Victor Wembanyama, alam mo yung French na may nakakatawang pangalan. Na mukhang taga-ibang planeta at naglalaro hindi mula noong LeBron James 20 taon na ang nakakaraan. May NBA rookie pumasok sa asosasyon na may kasing daming hype gaya ni Wemby. Ngunit hindi lamang niya natutugunan ng mataas na mga inaasahan. Pinapalis niya ang mga ito pagpasok sa record-breaking performances. Sa halos isang gabi-gabi na batayan ako si Dan mula sa nonstop. At sa rookie season ni Wembanyama ngayon opisyal na sa likod namin kailangan naming malalim na sumisidsa. Lahat ng record-breaking performances ang 7'4" na teenage phenom na naluto noong 2023. 24 na season, anong klaseng record ang pinag-uusapan natin? Paano kung unang manlalaro sa kasaysayan ng NBA na may 15 plus points? 250 plus blocks at 103 pointer sa isang season. Isa pa pangalawang manlalaro sa kasaysayan ng NBA na may back-to-back 5 steal. 5 block na laro, tanging ibang dod ang gumawa niyan, Michael Jordan. At isa pa siya ang unang manlalaro na nag-average ng hindi bababa sa 20 puntos. 10 rebounds at 3 blocks sa isang season mula noong Shaq noong 2000. The same year nanalo siya ng League MVP ngayon ng Spurs rookie. Inilunsad ang kanyang pag-atake sa record book ng NBA. Mula sa pagtalon pagsira ng mga record sa kanyang pinakaunang laro sa NBA. At ginagawa ito sa pamamagitan ng medyo nagpapakita lang sa arena. Hayaan mo akong magpaliwanag ng buong pag-asa lahat ng intriga sa paligid niya. Ang mundo ay namuhunan sa pagtingin ng NBA debut ni Benjamin, paano siya maglalaro. Paano siya makakasama sa pinakamahusay na laro, gusto mo bang ang kanyang ikot na tae? Gawin ito sa kalahati ng NBA basketball nang walang pag-snap sa kalahating mabuti. 1 toneladang tao ang tumutugon upang malaman paggawa ng debut ng Wemby laban sa Dallas. Ang pinakapinapanood na opening night game ng NBA sa mahigit isang dekada. Mahigit 3 milyong tao ang nakikinig para panoorin ang 19 na taong gulang. Pumunta sa trabaho laban sa isa sa mga pinakamahusay na manlalaro sa mundo. At yung taong hindi naniniwala sa Globes, ako ay talagang isang matalinong individual. Kahit anong sabihin mo pa, women bumaba ng 15 si Yama. Karamihan sa mga puntos na iyon ay darating sa ikalawang kalahati. Nakawili-wili kasi yung jersey na suot niya sa second half. Ay ibinebenta sa auction para sa maghintay ng $762,000. Ginagawa itong pinakamahal na debut jersey na ibinebenta sa NBA. Kasaysayan, ngunit 6 na araw pagkatapos ng kanyang debut. Hindi gaanong pinag-uusapan ng mga tagahanga ang tungkol kay Wendy. Sa mga thread ng court at higit pa tungkol sa kanyang game night arrival fit. Nagpapakita kay Phoenix na nakasuot ng Slenderman. Bago kunin ang aktwal na Slenderman Kevin Durant at baka pumasok ito sa ulo ni Katie. Lahat kasi siya tumingin sa labas kasama si Wembanyama na humahampas sa kanya hanggang sa gilid. At ipakita ang reaksyon ni Reggie Miller sa gamit ang kaliwang kamay, ito ang ikalawang gabi ng Spurs. Pabalik-balik sa Phoenix kung saan pinapansin ni Big Vic ang liga. Bumaba ng 38 puntos sa kanyang ikalimang laro sa NBA. Paggawa sa kanya lamang ang pangatlong teenager sa kasaysayan ng NBA na umiskor ng 38 sa laro. Pagsali sa isang elite squad na kinabibilangan ni LeBron James. At ang fele niya lang ang 38 kay Kevin Durant na may sinabi nito tungkol kay Wemby. Pare, masasabi mong payat tayong dalawa, salamat Kevin. Kaya 38 para sa 19 na taong gulang na si Wemby, at para lang ikumpara kung gaano kabilis. Ang bawat isa sa tatlong bituin ay umabot sa kanilang unang 38. Kailangan ng Durant ng 80 laro para makarating doon. LeBron 44 na laro habang si Wembanyama ay bumangon umabot sa 38 sa kanyang ikalimang laro sa NBA. Ngunit hindi lang ito ang 30 dagdag gabi para sa Wemby, ginagawa niya ito ng 10 ulit at iyon ay kay Coach Popovich. Nililimitahan ng Spurs malaking tao sa halos 30 minuto bawat laro. Kaya isipin ito ng walang mga paghihigpit na iyon. Maaaring na-double si Wemby o kahit triple ang kanyang bilang ng 30 puntos na laro. Sa halip ay makakakuha tayo ng 11 sa kanila ang ikalawang pagdating laban sa Bronx Lakers, na nagtatampok ng kauna-unahang laban sa pagitan ni Wemby at kapwa number 1 draft pick si Anthony Davis ngayon ay parehong superstar na nagpapakita para sa isang ito. Ngunit ang dapat mong mahalin ay ang batang rook, talaga ito para sa cycle. Hanggang sa mga bagay na nakakahiya ang mga veteranong manlalaro ay hindi gustong makitang mangyari sa kanila. By a rookie, what am I talking about? Pinag-uusapan ko ang tungkol sa Wemby beating ad sa pambungad na tip. Pagbabarena ng maraming rainbow threes sa 6 na beses. Lahat ng bituin hinahampas si Ed nang harang si Davis na hinarang ni Victor. At kahit mag-dunk lang sa 6-10 Laker, ngunit narito pa rin si Davis na nakikipag-usap kay Wendy pagkatapos ng laro. Alam mo, malinaw, grabe ang pressure sa kanya, walang pinipili pero marunong siyang maglaro. Nagpakita siya ngayong gabi ng 2 Big 3 magandang blocks, isa siya sa kanila noon. Alam mo ang talento ng henerasyon kapag 30 point performance ni Benjamin.
ay nasa gitna ng 18 sunod na pagkatalo na nagtatapos ang susunod na laro laban sa parehong Lakers kaya panoorin mo si LeBron maligayang pagdating sa binata kasama nitong malamig na tumitig mula sa sulok na bulsa unang pagkikita ni na James at Wembanyama isa para sa mga henerasyon napakataas na parking shot oo noon pero tignan mo si Wendy alam niyang papasok ito at bumalik sa sahigdaan bago ang splash game kilalanin ang laro na kailangan mong mahalin ito. Sorry kung ano yun gusto mo pa ng 30-point record-breaking laro mula sa Wemby. Nakuha kita Wembanyama sa Portland naging unang manlalaro sa kasaysayan ng NBA. Upang maglagay ng 30 puntos at 7 blok sa loob ng 30 minuto o mas kaunti. Hindi pa ito nagawa noon at maaaring hindi na mauulit. Umakyat ang injector para kunin ito at inilalagay ang tandang padamdam sa isang ito ngayong gabi. Okay 30-point games ang usapan namin from Wemby pero ngayon pag-usapan natin 2020 no. Hindi ang lingguhang totoong serye ng krimen sa ABC. Na Draymond Green ay sa matapos tangkaing ang kanyang susunod sa court murder spree. Hindi 2020 ang pinag-uusapan natin as in 20 points. 20 rebounds sa isang laro na inihahatid ni Wemby laban sa Chicago. Naging pinakabatang manlalaro sa kasaysayan ng NBA. Para mag-register ng 2020 game o may laro si Victor sa 2020. Ang pinakabatang manlalaro sa kasaysayan ng NBA ay sinabihan. Tinalo si Dwight Howard ng 4 na araw lang ngunit hindi lamang ito ang tala ng Dwight Howard na bumagsak. Kagandahang loob ng Wembanyama makalipas ang isang linggo. Sinira ni Wemby ang NBA record ni Dwight sa pinakamaraming magkakasunod. Double-double laro ng isang baguhan kaya oo hindi isang magandang kahabaan para kay Howard. Ngunit nagpadala siya sa amin ng isang clip na may mga iniisip niya sa Wemby. Tayo pwede ba tayo oo igulong natin kung ano man ang ginagawa ko sa kwarto ko ay ang moldite ko. Hindi ko kailangan sabihin kahit kanino kung saan ko inilalagay ang aking kahoy. Ikinalulungkot ko na mali ang clip humihingi ako ng tawad. Pero anyway doble ni Wendy double straight kicks off sa Denver kung saan ang hangin ay manipis. Ngunit ang kanilang Star Hopes player ay hindi nakikita ko kung ano ang ginawa mo doon sa isang ito. Tumama si Wendy sa isang mabagsik na eskinita na kuha mo si Victor kay Reggie Jackson. Ang basketball player hindi ang Hall of Fame Yankee. Ngunit nagsasalita ng Yankees baseball nakita mo ba yung litrato ni Wendy na may hawak na baseball? Sa Yankee Stadium tingnan mo ito para itong mga Dodgers na may hawak na bola ng golf. Anyway double ni Victor double run ay nagpapatuloy laban sa Atlanta, Minnesota, Chicago at Houston upang gawin itong 5 sunod na double. Double games fast forward New Orleans kung saan 17 puntos at 13 tabla ang nakuha ni Wembanyama ang all-time rookie record. Na may 8 magkakasunod na doble-dobling laro ngunit sapat na doble. Double talk okay oras na para mag-level up sa triple-double laban sa Detroit. Big Vic lumiliko sa isang bihirang triple-double walang kahit isang turnover. Pinakabatang manlalaro sa kasaysayan ng NBA na nakagawa nito. Ngunit kalimutan ng edad kalimutan ng walang turnover na bahagi. Itinala ni Wemby ang kanyang 16 na puntos 12 rebound tennis night. Sa loob lamang ng 21 minuto sa sahig ginagawa itong pangalawang pinakamabilis na oras sa triple-double. Sa kasaysayan ng NBA sa likod lamang ng hinaharap na bulwagan ng famer Russell Westbrook. Na may sinabi nito tungkol sa V-Dub mayroon akong magandang kinabukasan na tao sa ibang bansa. Isa sa uri ng manlalaro at siya ay patuloy na magiging mas madali bawat taon. Ngayon kapag pangalawa tayo triple-double ay parehong espesyal sa kapag tayo ang naging pinakabatang manlalaro sa kasaysayan ng NBA. Para makapagtala ng triple-double na may mga blok ay 2 beses na tinanggihan ng Wembanyama. May 6 na minuto ang natitira sa laro hinaharangan ng rookie ng Spurs si Grady Dick ng Toronto. Oo yun ang totoong pangalan niya upang gawin itong 10 blok sa laro doon mismo. Isang triple-double at humaharang sa Wembanyama Grady Dick pala. Marahil pinakakilala sa kanyang kakaibang jersey exchange. Kasama si Anthony Black ng Orlando ang mga rookie na sina Anthony Black at Grady Dick ay nagpapalit ng jersey. Hindi ngunit sa block kay Dick sinigurado ni Wemby ang kanyang unang karera sa 10 block na laro. At naghahatid ng unang triple-double ng NBA na may mga blok sa loob ng mahigit 3 taon ano ba yan ikaw gusto mo ng isa pang record para sa kalsada okay eto na Victor Wembanyama pinakabatang manlalaro sa kasaysayan ng NBA para maghulog ng F-bomb sa live na TV nung All-Star break lang sige lang roll it minsan gusto maaalala ko siguro 2 o 3 buwan sa panahon kami ay nasa pelikula sa harap ng lahat at siya ay parang oo anong kalokohan ito.